Good afternoon po, ano? Tanghali na, nandito na po ako sa Velasquez Health Center. Galing ako kahapon dito. Ngayon, pinababalik ako ng Dr. Santos, ano? Meron daw ECG sa araw na ito. Sabi niya, kailangan daw may ECG ako. Kailangan daw may ECG ako. Kaya nagbalik ako ngayon. Mamaya pa pala yun, 1 o'clock. Nasa alas 12 lang at kumakain muna yung mga staff. Okay lang naman yun talagang ganun Sa government naman talagang lunch time naman yan Tal meron silang 1 oras para sa gawa yung ECG na tinatawag nila. Maganda naman yun alam nyo, lalo na kapag senior citizen na tayo. Yan ang programa ng gobyerno. Pag senior na, kailangan nagkakaroon ng regular check-up na annually yata, nakalagay annually. At pinaglahanan sila ng gobyerno ng pondo through PhilHealth. Kaya lahat ng mga senior sakop na ng PhilHealth. Sakop ng PhilHealth. Pero ako po, nung bata ako, nagtrabaho na po ako Kaya member ako ng PhilHealth sa simula pa lang kasi ang trabaho ko no, sa private sector ako. Kaya magbuhat nung magkaroon ng PhilHealth, alam ko yung PhilHealth na yan, hindi ako magkamali, kinrehit ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, si Apo, kung tawagin. So lahat ng nasa private nun, kailangan ma-member sila sa PhilHealth. Kasi nga, kapag member ka ng ng SS, kasi sa private ako, kapag nagkaroon ka ng sakit, nagpapail ka sa SS mismo. Kaya pagkakahalang ko, yung PhilHealth, iniwalay nila yung so dun sa SS, yung dati, nung nasa SS pa ako, ay nung private pa ako nagtatrabaho, pag nagkasakit ka, pupunta ka sa doktor, then magpapail ka sa SS para mabayaran ka. Kasi siyempre, hindi ka maghahanap buhay. Maglilibo percent ka, babayaran ka. Ganun po, ano? Kaya pagkaalam ko, kinrehit siyang PhilHealth na yan para iwalay na yung sa SS, yung may medical kasi yung SS hindi ko na lang mahalala, may medical yun. Iniwalay na. Kaya ngayon, pagka magkakasakit ka, so yung PhilHealth ngayon ang nagagamit. Sa PhilHealth ka lumalapit na ngayon. Yan, ganun yun. Kaya yung mga sa panahon natin ngayon, kaya lahat ng mga senior citizen ay covered na ng PhilHealth. Halimbawa, hindi ka naman nagtrabaho, gano'n pero dahil senior ka, covered ka ng PhilHealth. At yan ay nasa mga hospital na malalaki yan. Pero ako, hindi ako nawala pag PhilHealth, naguhulog na ako. Nung nagkaroon ng PhilHealth, naguhulog na ako ng PhilHealth monthly. Depende sa employer nyo. Kung gusto niyang quarterly o annually, nasa kanila yon. Pero kami yata nun, quarterly ang aming hulog. Kaya noon pa man, member na ako ng PhilHealth. So ngayon, ang ginawa ng gobyerno, yung mga senior, kailangan nagkakaroon na sila ng annual. Hindi ko alam kung annual na check-up.
Kaya nire-require nila yan. Kaya pag nagpupunta ka sa mga center, yan nga inaano nila. Pero hindi libre yan ha. Akala nyo libre ba yan? May pondo yan. Pinonduhan ng gobyerno ang bawat member ng PhilHealth. Ano po, lahat ng senior citizen covered na ng PhilHealth. Kaya anytime magpa-check up ang isang senior citizen, kagaya ko, ay wala kang babayaran. Kasi nga, may pondo ang gobyerno doon sa PhilHealth number ko. Yan. Hindi ko lang alam kung magkano, no? Hindi ko nakalimutan ko na. Bawat membro, naging PhilHealth member ka, naghulog ka sa PhilHealth, or either na hindi ka naghulog, bigla ka naging member ng PhilHealth dahil sa dumating sa puntong senior citizen ka. Yan. Yung number mo, doon inuhulugan yung pondo. Kaya doon sa mga center, center, sa government mga hospital, required yung PhilHealth, yung number mo. Kagaya ko, member ako ng PhilHealth hanggang ngayon. Ngayon, nag-i-issue na sila mga bagong ID, pinakita kapon. Pero ako, yung dati pa rin. Yung papel na pinalaminate lang. Sabi ko nga, hindi ko naman nangat yung ID na yan. Ang ano ko lang, yung lifetime number naman yung mga PhilHealth na yan. Pagka binigyan ka number ng PhilHealth, lifetime na yan hanggang mamatay ka. Parang SS ba? Lifetime na yung SS number mo. Kaya yan. So, akala nila libre. Hindi libre yan. Hindi ka lang naglalabas ng pera mo kasi nga, pinonduhan ng gobyerno. Bawat senior citizen na member na ng PhilHealth. Sabi ko po, ako nagtrabaho ko at the age of 20 nung kailan kinrehit ni dating Pangulong Marcos ang PhilHealth. Ang alam ko noon, ang i-member muna nila noon mga private sector, kaya alam ko yun eh. Hindi ako magkamali. Noon na muna yung mga private sector. So, okay lang naman yun. Kasi kung hindi ka naman nagkakasakit, parang tumutulong ka. Yung inuuhulog mo sa PhilHealth, nakakatulong sa iba. Ganun lang yung PhilHealth eh. Hindi mo alam, yung inuuhulog mo, nakakatulong sa iba. Ganun lang po yun. Kanya lang ang masakit. Sa panahon ni Duterte, ninakaw yung pera ng PhilHealth. Kanino pera yun? Pera ng membro. Pero nagpapatakbo ang gobyerno. Kaya ninakaw nila. Hindi ko alam kung ilang milyon ninakaw nun sa panahon ni Duterte. Wala naman nakulungan. Ang nakulong yata ang nabalitaan yung mga bubit lang. Pero yung walang malalaking daga, wala. Ngayon, sa panahon naman ni Bongbong Marcos, ayan na naman, controversial na naman ang PhilHealth. Hindi ko maintindihan bakit nila pinag-iinitan ng pera ng PhilHealth. Nilagyan man ng pondo yan o hindi nilagyan ng pondo ng gobyerno yan, bakit pinag-iinitan nila pera ng PhilHealth? Nakapagtataka yan. Ang pera yan, pera ng taong bayan yan. Yung mga naguhulog. Kasi obligado ka pag naghanap buhay ka, nagtrabaho ka, antimano kasali ka na sa PhilHealth at nagbabayad ka na. Hindi ko malaman bakit pinag-ihinitan nila eh. Ngayon merong nakabimbing ngayon sa Korte Suprema. Napakinggan ko ng minsan. Kanya lang, konti na lang yung natitira. Yung iba, nadali na. Nadali na. Mas malaki yung nadali. Ngayon, nagkaroon ng temporary restraining order ang Korte Suprema. O, ibalik niyo yung perang yan sa PhilHealth. Ibig sabihin, pera ng PhilHealth, kinukuha nila. Ginanakaw nila. Kaya, merong natira pero konti na lang. Pero mas marami na yung nayari nila. Sa panahon naman ni Bongbong yan. Eh, hindi ko lang bakit pinag-ihinitan yung pera ng taong bayan. Contribution ng tao yan. Kagaya ko. Kaya ko. Oh.
Kahit sabihin mo na ngayon, hindi na ako nagbabayad kasi senior na ako. Eh, paano naman yung inulog ko? Ah. Kaya yon, hindi pera ng kung sino-sino ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth mismo, ang miyembro, ang naghuhulog niyan. Habang siya naghahanap buhay. Ayan, ninanakaw nila. Yan, controversial yan. Na kesyo, alam nyo na. Pero ang makapagtataka, bakit pinapaintulutan nila at bakit walang nakukulong? Kumbaga sa magnanakaw. Inanakaw ang pera ng PhilHealth pero walang nakukulong. Yan. Yan ang nangyayari. Panahon ni Duterte, ninakaw ang PhilHealth. Sa panahon ni Bongbong Marcos, ayun, konti na lang yung pinababalik ng Korte Suprema ngayon sa pondo ng PhilHealth. Napakasama, Pera ng taong bayan, ninanakaw nila. Ganyan po talaga eh. Sabi nga nila, siguro wala naman nakakakita. Pero alam ko may nakakakita ang Diyos. Doon, magsusulit na lang sila sa Diyos. Ito po yung sarado mo ng health center, kumakain yung mga staff. Pero nandun na po yung papel ko, para 1 o'clock, sabi nila, magkakaroon. Okay, hanggang dito na lamang po, itong ating munting video dito sa health center. Okay, pipicture tayo sa labas. So hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan. God bless us all. Inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.